Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 35 ng Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Ang mga bayani ay kasalukuyang sumasailalim sa masinsinang pagsasanay upang patalasin ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban sa ilalim ng masusing gabay ng Diyosa Vysis. Bagaman alam niyang hindi pa perpekto ang kanilang pagsasanay, ipinahayag ni Vysis ang kanyang kasiyahan sa kanilang progreso at binibigyang diin ang kahalagahan ng pagkamit ng mga resulta. Ipinahayag niya na habang hindi maaaring baliwalain ang proseso, ang pinaka-focus ay dapat nakatuon sa mga kinalabasan hanggat natutugunan ng mga bayani ang mga kondisyon na kanyang itinakda. Si Vysis, na nagpapahalaga sa kalayaan at pagpaparaya, ay nagtitiwala sa mga bayani na maghanap ng sarili nilang paraan upang maabot ang mga layunin na kanyang inilatag. Ang pagkaapurahan ng kanilang sitwasyon ay pinatingkad ng banta mula sa hukbo ng dakilang emperador ng demonyo. Nagpasya si Vysis na kailangan ng mga bayani ng praktikal na karanasan at kailangang patuloy na pataasin ang kanilang mga antas ng mabilis. Gayunpaman, dahil sa mabilis na nauubos ang oras, napagtanto niya na hindi na sila maaaring maglakbay pa sa mga ruin ng ibang bansa para sa pagsasanay. Sa halip, pinlano niyang pamunuan sila patungo sa Golden Monster Zone, isang mapanganib na lugar na kilala sa mga mabagsik na halimaw kung saan maaari nilang makuha ang kinakailangang karanasan. Sa ibang bahagi, habang pinasok nila Mimori ang Golden Monster Zone, nananatili silang maingat at napansin ni Eve na wala pang senyales ng mga halimaw sa paligid. Naalala ni Eve ang kanyang nakaraang pagpunta sa lugar na ito at kung paano sila napilitang tumakas dahil sa napakalaking banta ng mga halimaw. Binanggit niya na may ilang kalat-kalat na mga ruin sa lugar kung saan maaari silang makahanap ng kanlungan at tubig. Si Mimori, habang pinagmumuni-muni ang kanilang sitwasyon, ay nagmumungkahi na kung magagawa nilang talunin ang mga halimaw, maaari silang magpatuloy sa pagpasok ng mas malalim sa lugar na ito nang walang gaanong problema. Ang dinamiko ng grupo ay mas lalong naging malinaw habang nagkaroon ng pag-uusap si Mimori at si Liz. Siniguro ni Mimori na hindi natatakot si Liz. Pinuri ni Mimori si Liz sa pagiging mahalagang miyembro ng kanilang grupo ng mga mersenaryo, at sumagot si Liz na siya ay kontento hanggat kasama niya ang kanyang nakatatandang kapatid na si Eve. Si Eve, na nakakaramdam ng pagkakasala, ay humingi ng paumanhin kay Liz sa kanyang mga nakaraang pagkakamali, ngunit hinikayat siya ni Mimori na huwag masyadong mabahala dito. Kinilala niya na ang desisyon ni Eve na tumakas mula sa Monroy ay isang mahirap ngunit kinakailangang hakbang, at sa huli, ito ang nagdala sa kanila sa kinaroroonan nila ngayon. Habang patuloy silang naglalakbay, nakatagpo sila ng isang golden-eyed monster. Ayon sa kanilang plano, hinarap ni Eve ang nilalang bilang pain, na nagbigay kay Mimori ng pagkakataon na gamitin ang kanyang mga kasanayan, paralyze, poison, at sleep sa halimaw. Ang bisa ng mga kasanayang ito ay nagpatunay na ang mga halimaw sa lugar na ito ay mahina laban sa kanilang mga estratehiya. Sinuri ni Mimori ang lakas ng halimaw, napansin niya na ito ay mas mahina kumpara sa iba pang mga halimaw na kanyang nakaharap, lalo na ang mga nasa ruin, na mas malalakas at mapanganib. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng kaunting kaginhawahan, dahil tila ang mga halimaw sa Monster Zone ay hindi gaanong malakas. Habang binabalikan ni Mimori ang isang nakaraang engkwentro niya sa isang two-headed were leopard, isa pang golden-eyed monster, nakipag-usap siya kay Seras tungkol sa pinagmulan ng mga nilalang na ito. Ipinaliwanag ni Seras na ang mga golden-eyed monster ay pinaniniwala ang mga nilikha ng ugat ng lahat ng kasamaan at may isang teorya na nag-ugnay sa kanila sa elemento ng kasamaan na taglay ng ugat na ito. Ang pag-uusap ay nagtungo sa posibilidad na ang mga karaniwang demonyo ay maaaring maging golden-eyed monsters, bagaman hindi tiyak kung ito ay posible dahil wala pang nakasaksi sa ganitong pagbabago. Pinalawak ang talakayan patungo sa kalikasan ng mga pre-existing monsters at demi-humans.
Ipinaliwanag ni Seras na maraming mga non-golden monsters ang nagkubli dahil sa isang babala mula sa isang bayani tungkol sa panganib na maaaring magdala ng mga ito bilang mga golden-eyed monsters. Ito ay nagdulot ng isang malawakang operasyon upang lipulin ang mga pre-existing monsters na nag-udyok sa marami sa kanila na magtago mula sa lipunan ng tao. Ang mga demi-humans, tulad ng mga were-leopard at mga elf, ay kadalasang pinapanigan at namumuhay ng palihim, bagaman ang ilan, tulad ng mga elf at dark elf, ay nagpapanatili ng magiliw na relasyon sa mga tao. Habang nagpapatuloy sila sa mas malalim na bahagi ng lugar, nagsimulang isaalang-alang ng grupo ang kahalagahan ng pagtatag ng kanilang pagkakakilanlan bilang isang grupo ng mersenaryo. Iminungkahi ni Seras na pangalanan ang kanilang grupo bilang The King Squadron na hango sa isang alamat ng isang hukbo na pinamunuan ng Mage King. Pumayag si Mimori na natagpuan ang pangalan na akma para sa isang grupo ng mga kakaibang nilalang at demi-humans. Ang bagong pangalan ay sumasagisag sa kanilang natatanging ugnayan at sa mga hamon na kanilang kinakaharap ng magkakasama, habang patuloy silang pumapasok sa mas malalim na bahagi ng Golden Monster Zone, lalong tumitindi ang mga halimaw na kanilang nakakaharap. Patuloy na ginagamit ni Mimori ang kanyang mga kasanayan, tulad ng Paralyze at Berserk, sa mga halimaw na kanilang nasasalubong, na mabilis na nagtatapos sa kanilang mga laban. Si Eve, na dating walang magawa kundi tumakas mula sa mga halimaw, ay nagpahayag ng paghanga kay Mimori sa kanyang bagong natagpuang lakas at kakayahan, habang nagpapatuloy ang paglalakbay. Nakakuha ang grupo ng mga materyales para sa enhancement potion ni Pigimaru at nagdesisyon na magpahinga. Gayunpaman, ang kanilang sandali ng pahinga ay naputol ng isang bagong pangyayari. Nararamdaman ni Mimori ang presensya ng isang demonyo at napagtanto niya na ang itlog na nakuha niya mula sa Miruzu Ruins ay nagsisimulang mapisa. Ang misteryosong kaganapang ito ay nagdaragdag ng bagong antas ng intriga sa kanilang mapanganib na paglalakbay, na nagbabadya ng mga bagong hamon at posibleng mga kakampi na maaaring sumulpot habang patuloy nilang sinasaliksik ang mga kailaliman ng Golden Monster Zone. At dyan nagtatapos ang chapter 35 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat.